Samantala, may nakaambang pagtaas sa presyo ng gulay dulot po ng epekto ng mga nagdaang bagyo sa bansa. Narito po ang ulat. Sa lawak ng sakop ng bagyong Opong kumpara sa mga naunang bagyo, mahigpit na binantayan ng Department of Agriculture ang mga posible pang epekto nito sa sektor ng agrikultura. Umabot na sa 1.38 billion pesos ang kabuuang halaga ng pinsala dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at ng mga bagyong Mirasol, Nando at Opong. Pinakamatinding tinamaan ang mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Kabilang sa mga naapektuhan ang palay, mais, mga high-valued crops, pati na rin ang mga alagang hayop at ilang mga pasilidad at infrastruktura ng pang-agrikultura. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, naglabas sila ng maraming mga advisory para makapag-ani na ang mga farmer nang masigurong hindi ito madadamay sa pagdaan ng bagyo. Tinatayang nasa 47,723 hectares ng lupang agrikultural at mahigit 55,000 na magsasaka ang apektado, habang higit 109,000 metric tons ng agricultural products ang nasira at hindi na mapapakinabangan. Ayon sa DA, inaasahan pang tataas ang halaga ng pinsala habang nagpapatuloy ang assessment at validation sa mga probinsya. Tiniyak naman ng DA na hindi tataas ang presyo ng bigas dahil sapat ang supply nito mula sa naunang ani noong nakaraang semestre. Sapat din ng imported rice bago pa na-implement ang 60-day import ban at peak season naman ngayong tag-ulan ng anihan. Git ni de Mesa, mas nakatutok ngayon ang DA sa gulay dahil una nang tinamaan ng bagyong Nando ang mga taniman sa norte at posibleng madagdagan pa ng epekto ng Opong sa Bicol, Southern Tagalog at Central Luzon. Babala ng DA, may posibilidad tumaas ang presyuhan ng gulay ng 10 hanggang 15%. Ngunit pansamantala lang ito habang hinihintay ang karagdagang supply mula sa ibang mga rehiyon. Inaasahang babalik sa normal ang mga presyo ng gulay sa loob ng 2 linggo. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.